Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Jun and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Tayo po ay magbabahagi lang ng sarili nating opinyon at palapalagay tungkol po dito sa akusasyon ng District Engineer na si Bryce Hernandez laban kay Senator Joel Villanueva at kay Senator Jinggoy Estrada. Especially po kay Senator Jinggoy. Hindi po ako naniniwala sa akusasyon ng isang district engineer na ito na obvious na siya ay guilty. Guilty po talaga, obvious na. At dito po sa bagong Senate President na si Tito Soto, na ako'y nagsususpetya na mukhang nakikipagsabuatan itong si Senator Soto sa mga tunay na magnanakaw dyan sa Kamara. Opo, mamaya po papaliwanag natin at sasabihin natin yung ating opinion dyan. Anyway, unahin natin tong issues kina Senator Joel Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Alam nyo po, kapag po ang isang inaakusahan ay sumasagot o kaya naman ay nananahimik, no? Doon malalaman mo na maititimbang mo na mas matimbang ito, mas mabigat itong isa at magaang yung isa. Matitimbang mo agad Kagaya ni Saldico. Tignan nyo yung taong yan, ano? Never yan nai-interview ng media. Never natatanong. Bakit? Kasi guilty. Hindi nga lang mahagilap Nagtatago lalo na itong si Speaker Romualdez. Wala pong nakakapag-interview diyan. Ayan, dalawang yan. Takot humarap sa media, takot matanong. Hindi kagaya ni Senator Jinggoy. Halimbawa na lang si Senator Jinggoy. Sumagot agad nung inakusahan siya ng district engineer diyan sa dating district engineer yata yon dito sa Bulacan, ano? Sumagot agad si Jinggoy. At doon sa pagsagot niya, makikilatis mo na. At meron pang isang district engineer yata yon o regional director, si Alcantara. District engineer yata din siya, no? Kinokontra yung mga sinasabi ni Hernandez Kinokontra ni Alcantara kung saan walang kinalaman si Senator Jinggoy at si Senator Joel Villanueva sa flood control. Walang kinalaman at wala silang ugnayan tungkol sa maanumalyang flood control. Meron na agad kumukontra So, merong isa sa kanila, no, na nagsisinungaling. Sigurado yan. Kasi magkakontra yung sagot nila Yung isa, inaakusahan yung dalawang senador. Yung isa naman, sinasabi, wala silang kinalaman. So, meron na nagsisinungaling sa kanilang dalawa. At dito nga sa example ko, si Senator Jinggoy Estrada, kanina lang nagpa-interview siya kay Karen Davila. Ibig sabihin, hindi siya takot humarap. Hindi siya takot matanong. Ang mga guilty talaga, takot matanong at nagtatago na, literal na nagtatago. Yan talaga yung mga guilty. Isa lang yan sa halimbawa. Ikalawa, ang Kamara, mayroon na pong record. Ang mga congressman dyan, sa pag-iimbestiga nila, mayroon ng record. Ano yan? Mga tanim witness, tanim ebidensya, at marami pang ibang mga tinatanim. Itong si Bryce Hernandez, alam niya kasi, katakatakot na kaso ang isasampa sa kanya. Kaya humahanap siya ng pwedeng sandalan. Humahanap siya ng backer, padrino, para maprotektahan siya. So, anong ginawa niya? Kapit na sa patalin.
Nakipagsabwatan na siya diyan sa mga investigasyon ng Kamara. Siyempre sa mga congressman. Ang ginagawa kasi ng Kamara, nagpo-focus sila, yung investigasyon nila, nagpo-focus sila sa DPWH, yung mga anomalya dyan sa DPWH, kontraktor, at eto, senador. Para yung investigasyon hindi mapunta sa kanila. Hindi naman nila kasi iimbestigahan yung sarili nila. Kailangan doon mapunta sa iba. Hanggang sa si Luistro, uungkatin pa yung mga dating budget kung saan idadamay ang Duterte para lang mailihis, para lang mailayo sa mga congressman, sa kanila, yung issue na sa pagkakaalam natin at tayo'y naniniwala dyan, ang mga congressman talaga ang mga nagnanakaw dyan sa flood control. So yan ang ganyan ang nakikita nating ginagawang pag-iimbestiga ng Kamara. Ikatlo, itong si Senate President Soto, doon sa hiling ni Bryce Hernandez na ayaw na niyang bumalik sa Senado kasi dapat custody siya ng Senado, na-contempt siya eh. Kung hindi ako nagkakamali, i-correct niyo ako. Alam ko siya yung na-contempt kasi merong isang na-contempt. Alam ko si Bryce Hernandez yung na-contempt. Itama niyo lang ako kung mali ako. Ayaw na raw, nag-request siya sa Kamara, ayaw na raw bumalik ng Senado. Pero dapat custody siya ng Senado. Alam mo si Soto ginawa? Pumayag. Ang ginawa, sa PNP na lang ikulong. Mali po yun. Mali po yun. Kasi, paano siya mai-interrogate ng mga senador? Kung talagang nagsasabi siya ng totoo, bakit naduduwag siyang humarap ngayon? Na matanong uli, makonfront mismo ni Senator Joel Villanueva at ni Senator Jinggoy Estrada. Yan yung example ko nung una. 'Di ba? Si Saldico nagtatago. Ayaw matanong. O ngayon, pinoprotektahan ngayon ng mga congressman itong si Bryce Hernandez para hindi matanong kasi mabubuking na itong taong to tanim witness lang. Alright? At itong Senate President, kabago-bago, nakipagsabwatan sa mga congressman. Kung ako sa mga senador, i-questionin ko itong desisyon ni Soto. Hindi ko alam kung nasa batas yan, ang Senate President ay pwedeng magdesisyon. Siya lang mag-isa. Hindi naman siya Senado eh. Senate President lang siya eh. Hindi siya yung buong Senado. Ito'y dapat siguro pinagbobotohan. Dapat umalma dito si Jinggoy at si Joel Villanueva at yung iba pang senador na para makastigo itong si Bryce Hernandez kung talagang nagsasabi siya ng totoo. Hindi siya dapat matakot. Dapat consistent din yung mga isasagot niya. Di po ba? Bakit tila ayaw nang bumalik at pinaboran ng mga congressman at lalo na itong si Soto? Bakit pinaboran? Dapat umalma dito si Jinggoy at si Joel Villanueva at iba pang mga congressman. Ngayon, dito naman sa pagkakadamay kay Congressman Arjo Atayde at dito sa Nipo wife na si Maine Mendoza, tayo po ay naging isa rin tayo sa naging tagahanga ni Maine Mendoza noong panahon ng ALDAB. Pero pagdating po sa korupsyon, pasensyahan tayo. Pasensyahan tayo, Maine. No? Kailangan ma-prove muna. Inosente pa naman si Arjo Atayde. Pero kailangan ma-prove na wala siyang kasalanan. Hindi ko alam yung tatay niya kung congressman din o dating congressman dahil nadawit din. Okay. Ang problema, may mga, alam mo naman, ang netizen, madaling mag-research ngayon eh.
sa online sa internet. Ang problema, nakitaan si Maine at si Arjo Atayde noong 2024, every month nagta-travel. Every month until 2025. Every month halos. Opo. Kung di karamihan na sa abroad. At yung iba naman baka dito sa local tourist spot sa Pilipinas. Nakita yan sa sa Instagram ni Maine Mendoza Nagtutur sila every month. Kung ikaw asawa, mahahalata mo na teka parang ang daming pera ng asawa ko. At dati pa ba itong nangyayari simula nung kinasal kayo? Every month na kayo nag-travel? So doon, patay. Medyo matimbang na, no? Medyo may bigat na yung paratang. So kayo po ang magtimbang din. At dito naman sa mga bumabanat kila Villar, dahil bumaliktad daw itong magkapatid na Villar, Senador Mark Villar at yung kapatid niyang babae, bumaliktad daw, parang iniwan yung Duterte. Hindi naman siguro. Kung pag-uusapan ni impeachment, hindi naman siguro i-impeach nila si VP Sara. Ang nakita ko kasi, ginugurgur sila ng administrasyong ito. Ang pamilya Villar, ginugurgur. So, kailangan makipaglaro ka sa laro ng administrasyon. So, maaring maaring na hold up o anong tawag ba nito, na blackmail itong magkapatid na Villar, kaya pumanig sa side ni Soto at nasa administrasyon ngayon. Yung magkapatid nga na Cayetano naghiwalay si Pia Cayetano nasa majority, si Alan Peter Cayetano nasa minority. Pero ito maganda, siyam ang miyembro ng minority. Ibig sabihin yan, kailangan lang nila ng 4 para mapalitan itong si Soto. So shaky pa yan. Hindi pa yan isang posting matibay na buhos. Umuuga ang pundasyon nitong Senate President ni Tito Soto. Shaky pa yan. Magkamali lang siya at yung ibang mga kasama niya, magkamali lang, madaling bumaliktad ang 4 lang kailangan kasi 13 lang, okay na yon. Pwede nang mapalitan itong si Senator Soto. Madali namang pumunta si Pia Cayetano sa kanyang kapatid at itong dalawang Villar, pwede naman pag patapos na pag malapit-lapit na ang termino ni Bongbong Marcos, let's say 1 year na lang or baka 1.5 year, wala na pong magagawa yan. Kasi ang kailangan gawin ni Bongbong Marcos pag malapit na siya, magpakabait. Magpakabait para kung meron man siyang ikandidato na bata sa pagka-presidente, pansinin siya ng taong bayan. Pero kung ako sa iyo, Mr. President, total ang dami mong atraso sa taong bayan, ikaw na makisuyo, ikaw na makipagbate kay BP Sara, malay mo tanggapin ka. Pero sinabi na ni BP Sara, never again to Marcos. Pero malay mo, pangakuan mo lang si BP Sara ng isang patas na halalan, walang dayaan. Protektahan mo itong election sa 2028. Siguro magkakaroon ng reconciliation sa Marcos and Duterte. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. See you po next time. Bye-bye.